Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan, dalaygon ng Dios sa oportunidad nga gihatag na usab niya kanato nga makapadayon kita sa ato ang devotional o hinaot pa nga anaa kamong tanan sa maayong kantangan karon nga buntag o anaa ang maayong panlawas, kalipay o excitement, andam nga kasing-kasing sa pagdawat sa mensahe sa pulong sa Dios. Magaampo na kita sa pagsugod. Amahan og Dios nga langitnon, nagapasalamat kami sa higayon o usa ka bililhon nga oportunidad nga magihatag kanamo nga kami padayon nga magkinabuhi nining kalibutan, mag-enjoy o Dios sa mga oportunidad o mga tsansa, mga pribilehiyo nga magihatag kanamo o ang imong buot ipa-experience kanamo nining adlaw karon. Lord, nagapray kami nga ikaw magapanalangin sa imong mga pulong nga sa matag karon unya gikasabwag dinhi sa kahanginan o God. Panalangin ni ang tanan ng mga radio listeners, mga Facebook friends nga naga-follow ni ini nga maong ministry. I pray, O God, that this ministry could be a blessing, Ginoo, para sa matag usa, labi na o Dios ni antong nagahigugma, nagasubaybay ni ini nga maong buluhaton. Kini among gitugyan niya kanimo, uban ang paglaom sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Dios nga makapadayon kita sa atong buluhaton o niini karon nga buntag ato nga pagkahisgutan, pagatun-an mahitungod sa pagpatalinghok sa tingog sa Ginoo, hearing loud and clear the voice of God. Ang Ginoo nagapag-istorya kanato igala in so many ways. Ingon nga siya nagapag-istorya kanato sa una pang panahon o sa atong unang mga ginikanan. Hangtod karon padayon ang Ginoo nagakomunikar kanato, nagakommunicate siya kanato o gusto siya nga aduna siya'y ginatawag nga aduna kitay relasyon o pagki-communicate diha kaniya. Ang Dios kanunay nagapag-istorya kanato kung kita sensitibo sa atong pagkinabuhi day by day. Ang iyang tingog is loud and clear para kanatong tanan, especially ni adtong nagahigugma o nagadepende diha sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Sometimes people may wonder if there is God, why hasn't He made Himself more clearly known? Ngano wa man niya gipaila iyang sarili nga nang klaro jud? Why He has spoken only through that many view as an antiquated book like Bible? Nung diha raman siya magpaila. Nganong dili man niya ipaila iyang sarili nga klaro gyud. Kanang visibly makita siya. Og dili lang diha sa mabasahan diha sa Biblia. Tungod kay sometimes daghan mga katawhan naghuna-huna nga limitado ang pagpadayag sa Ginoo. Now, higala atong hinumdumon that God is constantly speaking to people. And maybe to you today. Karon higayon, nakigistorya ang Ginoo kanimo. Or maybe many days, many years nang nanglabay sa kinabuhi, patuloy ang Ginoo nakigistorya kanimo, nakicommunicate siya kanimo higala. And I do not know if you are sensitive enough to identify the voice of God. Remember that the voice of God is loud and clear para sa iyang mga katawhan o para sa mga katawhan
nga really naga-stick diha sa wisdom, sa knowledge nga iya sa Ginoo. It's open when we're worried, anxious, or overwhelmed, that we cry out to God to speak to us. We look for His voice, for guidance when we need something. Panahon nga naa kining mga panahon na, no, sa atong kinabuhi, mag-experience siya, kana bitaw nag-worry ikaw, anaa ka sa bugat nga sitwasyon, mga kabalaka sa imong kinabuhi, anaa sa sobrang kaguol, sobrang nga kalipay, usahay diha pa kita motawag sa Ginoo, diha pa ta makaamgo nga naa day Dios, o gusto kita diha nga panahon makiistorya sa Dios, or di kaya gusto kita nga makadungog sa tingog sa Ginoo, o diha pa kita panahon nga magsik sa iya nga voice for guidance when we need something. Pero kung okay ang dagan, kung walay problema, okay ang sitwasyon, usahay, dili ganit na makaampo, dili ta ganit makabasa sa Biblia, sometimes mao ka na siya nagkakitabo kanato igala. We often miss out on hearing God's messages because they seek His guidance only occasionally. For occasion only. Occasional kaayo ang pagpaminaw sa gospel. Occasional kaayo ang pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Labi na kung busy kay panahon, no time nga ihatag para sa Ginoo sa pagpaminaw siyang pulong o sa pag-receive sa mensahe na gusto niyang ipaabot kanato aron nga kita mahimong giniyahan sa atong pagkinabuhi sa matag karon ug unya. The good news is that God is always wanting to hear from us and speak to us. Ang Dios wala gyud siya gikapuyan. Naga-desire siya o aduna siya'y handom kanunay nga ikaw ug ako magapakiistorya kaniya, makahatod kita sa ato ang mga hinanaing, mga pagbati ana asulod sa atong kasing-kasing, o gusto usab siya nga makiistorya kanato day by day. Always malipay siya nga kung kita mag-aspire ni anak nga maong komunikasyon. Hinumdumi that God is constantly speaking to people. Gikan pa sa kay Adan o kang iba, hangtod sa atong mga unang mga katigulangan, sa mga propeta, o sa mga apostoles, o sa mga Kristohanon, up to this day, ang Diyos, kanunay siya, constantly, nagapakig-istorya siya in so many ways. Dili lang sa isa ka pamaagi, but in so many ways. Ato ginamdumon. Remember that God has made Himself known. Gipailan niya ang sarili. He has spoken in various ways according to the Word of God. In addition to a book that is far from antiquated, He has spoken quiet and loudly for those who willing to listen. Alang sa mga tao nga willing magapatalinghog, willing magapaminaw si ang pulong, ang Diyos nagapakig-istorya kanila clearly and loudly. The only thing kana mahimo lang ma-materialize sa panahon nga ang usa ka persona, usa ka tao naghigugma o naga-desire diha sa pagpatalinghog sa iyang pulong o pagpangita sa iyang kabubuton diha sa iyang kinabuhi. In fact, una nga butang ato makita igala that God speaks to us loudly through His creation. Ang kabuhatan sa Dios nagpadayag o nagkapag-istorya kanato, nagasulti that there is God. Nagapahinumdum kanato that somebody who is powerful enough na mao'y nag-create ni ining tanan, mao'y nagplastar ni ining tanan, mao'y nagplano ni ining tanan. Ang creation, ang atong makita, ang mga visible things nga atong makita, gagmay o dagko,
mga kahibulungan, mga butang, ato makita igala nga kana way nga ang Dios nakapag-iistorya kanatong tanan nga naa siya. Anaa siya. Hinumdum na ito igala. God's voice in His creation reveals His glory and His handiwork. Ang kabuhatan nagasulti gayod nga dunay usa ka being nga mahimayaon, gamhanan og nagaamuman ining tanan. Ang iyang mga buhat sa iyang mga kamot higala nagasulti every now and then kanatong tanan that there is God. There's somebody who is powerful, loving, and consistently faithful to His creation. Higala nagaingon ang Psalm chapter 19 verse 1 down to verse 4 ato makita in verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Kung muhangad ka sa kalangitan higala, even though dili ka scientist, bisan pa dili ka magamit og telescope, high-tech na mga telescope. You know what, higala? Kung ikaw nagapamalandong, pag muhangad ka sa langit, panahon sa kagabion or panahon sa adlaw, makita nimo ang Dios na nagapag-iistorya diha kanimo through His creation, if only you are sensitive to His voice. In verse 2 it says, day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. Nakabantay kay gala even sa the stars. Ang mga kabituunan panahon sa kagabion, matingala ka nganong nagasidlak o nagakidlap siya, no? Even ang mga kabataan nato gitudluan sa usa ka simple nga kanta agi og pag-appreciate sa mensahe nga gihatag sa Dios through His creation sa mga stars. Na ikanta sa mga bata nga nindot kaayo ng mga cute babies, no? Maka-learn yan na twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, no? So ang mga kabataan maka-observe sila sa kalangitan, ngano ang mga bituon nagakidlap sila, ngano ang bulan nagasiga, ngano ang adlaw nagahatag og iyahang nga sunlight, sun rays, o naghatag og heat, pag-provide sa panginahanglan nato ang mga tao. Even to the simple nga way ang Dios na pag-istorya kanatong tanan ni gala, the only thing, oftentimes gina-neglect siya o wala, dili sensitibo ang mga tao alang ni ana. Another verse, in verse 3, there is no speech nor language where their voice is not heard. Wala sila nagtingog. Wala sila, di nato madunggan ang mga tingog ni ining mga heavenly bodies as of now. Tungkol kay layo kita, or maybe na ay mga discoveries sa mga scientists nga na ay mga tingog ang something nga na-discover nila ito sa kawanangan nga nagatingog ang maybe mga stars or something nga mga ana sa heavenly bodies. Pero sa ato din dili man ta mga high-tech. So ato lang makita, ma-view ang ilahang mga dagway. Pero one way nga nagasulti sila nga naay Dios nga nag-create kanila, nag-plaster kanila, i-plaster sila sa tama nga dapit. In verse 4, their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath He set a tabernacle for the sun. Amen. Mo kana siya gala nga ang creation sa Ginoo klaro kayo, do nga walay voice, o as we say walay voices nga madunggan nato sa ato nga naked nga mga mata, way igo lang nato makita. Pero kabalo kay gala, lanog kayo ang ilang tingog nga nagasulti that there is God nga nag-create o nagplastar diha kanila sa ilang nahimutangan. And because of that, ang sensitive nga mga tao walay lain nga padulungan sa iyahang nga attention o sa iyahang nga
conclusion, makakonclude siya that truly there is God. Now, higala, God's voice in His creation reveals His eternal power and divine nature. Ang pagpadayag sa Diyos diha sa iyang kabuhatan, diha sa nature, nagpadayag sa iyang eternal, walay katapusang gahom, og sa iyang pagka-Diyos, og sa iyang pagkahalangdon sa atong kinabuhi, og even sa tibuok nga universe, sa tibuok universo. Ang iyang gahom ipadayag through the nature. Ang nature, saksi nga naay Diyos na faithful gamhanan. Ingon sa Romans chapter 1 verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Referring to the heavenly bodies, the creation, the universe created by God. Kabalo kay gala usa nga gisulti sa pulong sa Ginoo, kanang mga butanga tanan nga gi-create sa Ginoo nagmanifest that there is God. Nagastinggit sila, nagasulti sila in so many ways nga ang Dios matinumanon, gamhanan ug maoy nag-create diha kanila. But in verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Wow, praise God. Ang creation, ang mga invisible o ang mga visible things na ato makita igala around us, sila mga saksi, sila nagpamatuo that there is God. Adunay Ginoo nga nagtan-aw kanato. Adunay Ginoo nga tinubdan sa atong kinabuhi. Adunay Ginoo nga nagkontrol sa atong kinabuhi. Adunay Ginoo, adunay Dios nga mo'y tinubdan ining tanan. Og true ni anak, if we are sensitive enough, masabtan na to, no? We can understand the things that are made by God. Makita na to, masabtan na to. Of course, di na to matugkad. Pero maghatag ka na to hint about His eternal power, about sa iyang pagkagad sa atong kinabuhi. And you know what? Sad to say, para sa mga insensitive na mga katawhan niining kalibutan nga walay pagpakabana sa pulong sa Dios, walay pagpakabana sa Ginoo, they are without excuse. Even to the judgment time, daghan mga katawhan nga i-judge sa Ginoo, even though wala siguro sila'y oportunidad nga makapaminaw sa gospel through preaching. Dili sila makadungog sa pulong sa Ginoo, di sila kabasa sa Bible. But the nature, the creation of God, magpamatuod kanila og muprob nga wala sila dapat nga magamit ng mga excuses during the day nga i-judge sa Ginoo ang tanang katawhan. Bisan pagkatong wala nakadungog og pagwali, bisan pagkatong wala makabasa og Bible, ang creation is enough magpamatuod, mahimong saksi nga nagsulti ang nature, ang creation sa Ginoo, that there is God who created them, o labaw sa tanan nga ang nag-create ni anang mga butang mauusab ang Dios nga naghatag og kinabuhi sa matag individual. Through the intelligent design of the universe, God says, I exist. Kumuhangad ka sa kalangitan using your eyes, open it, then the universe will say, God is there. There is God. He exists.
He is more powerful than anything, anybody. And He is loving. And He is calling you, brothers and sisters in Christ. Friends, na ay Diyos, nakigistorya o nagtawag, kanimo na gusto siya nga tagaan nimo siya atensyon ya sa kinabuhi. Therefore, we need to hear loud and clear voice of God. The voice of God. Hinaot higala nga gi-bless ikaw sa pulong sa Ginoo. God speaks loudly through His creation. God's voice in His creation reveals His glory, His handiwork. It reveals His eternal power and divine nature. May God bless His word in our lives.